Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, nako mga kababayan, may good news. Ha? Tayo ngayong February 18, 2025, ngayong araw ho ng Martes, na kung saan ito hong nakabinbin hong case ni VP Inday Sara Duterte. Diyan ho sa Senado yung tinatawag hong impeachment trial. Pag-uusapan na ho ngayon sa Supreme Court. Dahil kung naaalala ninyo, nung nakaraang araw ho, may nag-file ho ng motion diyan ho sa Supreme Court na kung saan atasan ng Supreme Court ang Senado na trabahuhin, talakayin na, pag-usapan na ang impeachment trial. Pakinggan natin to mga kababayan. Nairaffle na ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na utusan nito ang Senado na agad simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng tagapagsalita ng Supreme Court na si Attorney Camille Ting, posibleng talakayin ang petisyon sa regular en banc session ng kataas-taasang hukuman bukas, Martes. Sa petisyong inihain ni Attorney Catalino Generilio Jr. sa SC noong Biyernes, sinabi niyang iminamandato ng konstitusyon na agad isagawa ng Senado ang impeachment trial. Pagkatapos iakyat dito ng mababang kapulungan ang reklamo. Itinransmit ng House Secretary General ang Articles of Impeachment sa Senado hapon ng February 5, huling araw ng sesyon bago nagbakasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nauna nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na posibleng masimula ng impeachment trial pagkatapos na ng State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Grabe na. Una ho kasi ang sabi ni Senador Villanueva, mag-a-assume or pag-uusapan itong impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte after na ho ng halalan. So, may mga nag-exit ng senador or may mga bago ng senador or may mga dating senador na senador pa rin. Sa June 2, 2025 na raw 3 p.m. After ho ng mga 2 days niyan, naggumawa ng statement ito si Speaker, si Senate President Jesus Escudero na kung saan after na lang daw ho ng sona ni Pangulong Bongbong ng July. So, hindi wala pang petsa yon. Basta after na lang daw ng show na ni PBBM ng July. So baka mag-o-August na. Pa-Bermans. Are you kidding? Doon nga lang sa sinabi ni although wala naman nag-object, no? Privilege speech ni ni Senador Villanueva. Marami na nga umalma doon eh. Gagawin mo pang July after ng show. Ba't di na lang gawin hanggang no? December na bago magpasko para masaya, no? Pero sa totoo lang, inuulit ko sa inyo mga kababayan, nasabi ko na ito sa mga nakaraang live ko eh. Although sinabi ni Senate President Jesus Escudero, hindi ko siniseryoso ito. Para sa akin, sarcastic or kaplastikan ito. Baka naman Mr. President, Senate President Jesus Escudero, baka naman kaya mo sinasabi to, alam mo naman di rin mangyayari. Sabi ko nga sa mga nakarang live ko, si Senator Jesus Escudero, hindi lang basta senador, Senate President siya. Hindi maganda na maririnig natin sa kanyang bibig. Hindi maganda na maririnig natin sa mga sagot na sa mainstream media, mga reporter. Hindi magandang pakinggan na maririnig ng kung sino-sino na ang isasagot niya sa mainstream media about dito sa usaping impeachment trial ni VP Inday Sara, yung parang may pinapanigan siya. Kasi Senate President yan. Naturalmente, kapag pakikinggan mo siya, sasagot siya sa mga mainstream media, dapat ang sagot niya, gitna. Hindi mo makikitaan ng kulay na kung saan kumakampi rito o kumakampi sa kabila. At hindi rin po pwede na pag pinakinggan mo siya, parang sabik na sabik siyang masimulan na at kilig na kilig siyang ma-impeachment trial at po pwedeng
makonvict or mawala sa pwesto ito si BP Inday Sara dahil o pwede siya ang ipalit bilang Vice President kasi Senate President siya. Kaya hindi siya po pwedeng gumawa ng statement or pahayag na para bang ang dating gustong-gusto niya nang maumpisahan. Kasi mababas siya eh. Ang sabi ng mga didisit, si Escudero kaya naman gustong simulan na agad. Sabik na sabik, kinikilig na simulan na impeachment trial. Dahil alam niyang pag ito si BP Inday Sara na impeachment trial, na wala sa posisyon, pwede siyang maging Vice President. Magaganon siya eh. Kaya dapat ang mga sagot niya parang wala lang. Kunyari hindi siya sabik, hindi siya kinikilig. Kunyari talagang gitnang-gitna. Kaya hayaan natin yung sinasabi ni Senador Chis Escudero. Hayaan lang natin yung style niya. Pero yung sabihin niya after na ng zona ni PBBM, kalokohan. Sobrang tagal naman. Parang sobrang kalaking kalokohan naman nun na Senate President. Ulit natin. Naniniwala naman ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na nasa kapangyarihan ng Korte Suprema na resolbahin ang petisyon. So I think it's the proper venue and that it is the remedy that they're looking for, the writ of mandamus po, for example. I think these are things that the Supreme Court will be fully empowered to do po talaga. Umaasa rin ang ilang kongresista na kakatigan ng Supreme Court ang petisyon. Sa tingin ko po, may merit naman po yung kaso, may opinion naman po na dapat ito ay mandato ng Senate to tackle the impeachment forthwith. I'm optimistic of the chances. Impeachment trial is so important that it has to proceed without any delay. Sabi pa ni naniniwala sila na itong naghain ng motion sa Supreme Court na atasan ng Supreme Court ang Senado na talakay na busisiin ang impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte, mukhang kakatigan daw ng korte. Nako, naloko na. Dahil trabaho naman daw talaga ng Senado yan. Tama, trabaho naman talaga ng Senado yan. Pag-uusapan daw yan ngayong Martes na ng Korte Suprema. So, mag-uusap-usap na yan, mga taga Supreme Court. Di natin alam kung kailan lalabas ang kanilang motion. Baka bigla na lang tayo may marinig na breaking news. Korte Suprema naglabas ng order sa Senado na talakay na, simula na. Kaya kayo lagi kayong maaga gumising. Mapaghuhulihan kayo sa mga marites. Kailangan pagkagising nyo, putik, update agad. Pani Gutierrez, hindi sapat na dahilan ng halalan para patagalin pa ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ang mandato po natin dito, what we are elected for is not to run for a second campaign, but to faithfully fulfill the duties that we have sworn to uphold and to do within this term. This is not legislative, it is constituent power. Tama, hindi rin naman talaga sagot rason yun na halalan. Hindi mo pwedeng gawin talagang rason yun para i-delay mo ang dapat na importanteng tatalakayin. Kasi itong impeachment trial, hindi naman para ito sa Congress, hindi rin naman talaga para sa Senado ito eh. Para sa taong bayan ito eh. Para maging, alam mo yun, yung transparency. Para maipakita. Kasi ang iimbestigahan dyan, kung saan napunta yung mga milyon-milyon pera, pondo ng DepEd at OBP, especially mga confidential fund. Kaya nga ilalive yan eh. Hindi nga recorded yan eh. Para mapakitang walang tinatago, laging live eh. Diba? Para mapakita sa taong bayan eh. Kaya gagawin niya sa taong bayan yan. Para malaman kung saan napunta yung pera. Masagot yung mga katanungan natin. Baka nga yung mga didisit, although taga-suporta ni BP Inday Sara, baka sila nga gusto rin nilang masimulan na yun para makamarites din sila. Malaman nila saan napunta pera eh. Maniwala ka dyan. Yeah. Para sa hindi para sa Congress, hindi para sa Senate yan.
para sa taong bayan niya nang malaman, masagot ang mga katanungan namin. Di ba? Kasi, yung pera na yan, pinag-uusapan dyan. Pera ng taong bayan na pinagsama-sama yan. At pinagkatiwala sa ahensya ni VP Inday Sara Duterte sa OBP at DepEd. Kaya yung mga itatanong ng Senado dyan, yung itatrial, i-impeach trial sa kanya, parang katanungan din namin yan. Kailangan namin yung sagot. Di ba? Tuloy natin. Hulyo man o mas maaga isagawa ang impeachment trial ng Vice Presidente, sinabi ni Gutierrez na naghahanda na ang prosekusyon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. No, naghahanda na raw yung prosecution. Pero ako naniniwala, sabi ko nga ng mga nakaraang live pa, naniniwala ako hindi naaabutin talaga ng June ito. Or July. Yung sabi ni Senador Villanueva, June 2, 3 p.m. 2025, malabo na. Yung July, yung sabi ko nga, kay Senate President, huwag nyo intindihin nyo kay Jesus Escudero, nagkukunyari lang eh. Tama pinatatagal niya pag ginagawa niyang July para, kunyari, mapakita niya sa taong bayan na hindi siya sabik, hindi siya kinikilig, or hindi siya excited na ma-impeachment trial ito at pag minalas-malas, mawala sa posisyon. Kasi nga, possible, 99.9% po pwedeng siyang pumalit. Kasi Senate President siya. Mas mataas ang ahensya nila sa Congress. Kaya kunyari, July, parang pinatatagal-tagal pa. Parang bang ang dating para, syempre, pag narinig, bakit gano'n? Parang di naman siya excited kung saan maging Vice President siya. Ganun no? Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.